Hey guys, magandang umaga! Welcome back po dito sa aking channel. Ang mainit nating update para sa umagang ito ay pumapatungkol sa titulong Itbulaga na kung saan ay ikinatutuwa nga po ng marami ang pagkapanalo ng TVJ. And then itong nakaraang gabi nga, Collegiate Records ang TVJ nag-victory party. So inaasahan naman po Collegiate Records no na talagang magsasaya ang TVJ na they deserve naman. Kasi after po ng kanilang pinagdaanan, grabe din kasi yon ka-OG. Nagkakaroon ng trust issue, malamang po yan. And legal matters to kasi collegiate derby-cards. Kaya talagang they deserve na i-celebrate ang kanila pong pagkapanalo. Kasi wala na pong magiging habol pa ang Tape Inc. Once na maipanalo po nila yan sa legal matters. Legally. Sabi nga po dito, Itbulaga is now officially for TVJ. Mula Batanes hanggang Hulo, buong mundo nagbubuni sa tagumpay nyo. Thank you Lord Jesus for the answered prayers. Tunay nga, ang hustisya sa Pilipinas ay buhay na buhay pa rin. Thank you din sa lahat ng Lover Cats at ka-defenders natin na lumalaban hanggang sa huli at ngayon ay panalo na nga tayo. Unti-unti na nga po ka-OG ang tunay na hustisya na ibinibigay po ng korte sa atin pong lahat. Kaya para po sa Tape Inc., hanggat na po pwede paano, wag na po, sana stop na po nila ito dito sa Marikina Regional Trial Court. Bukod sa pera, ang pag-uusapan pati po oras nila nasasayang. Bakit di na lamang po sila magtiwala sa sarili po nilang mga nakuhang talent na mabubuhat ng mga ito ang kanilang programa? Siyempre, kinuha nila yan, so dapat may tiwala po sila na kayang-kaya nilang buhatin ang kanilang programa. Ang kaso, si Paulo Quintes hindi pa nabubuhat ang kanilang show at katunayan yan dahil sa kanya lumulubog lalo ang kanilang programa. Dagdagan niyo pa ng Mabili Gaspi ngayon na pinagchichismisan sa social media dahil sa issue nila ni Dasori Choi. Biruin niyo ba naman patulan po niya itong si Dasori Choi, 30 plus years old na po ito. Well, wala naman po sanang masama Collegiate Records, no? Kung parehas single, pero hindi, sila pa ni Kaylin Alcantara. Tapos, sasabihin na nasasakal sa pagsiselos? Paano nga hindi magsiselos kung meron naman talagang dapat pagselosan? Kaselos-selos naman talaga Collegiate Records. Action pa lamang nila noon na pumupuso, heart sign. Itong si Mavi kay Dasori, lagi silang magkatabi. Nagkakayakapan pa sa Itbulaga Collegiate Records nang sila pa. Nakikita ko yung post ni Kaylin Alcantara, guys, to be honest, na nasasaktan siya. May lol pa nga siyang sinasabi. And even Mavline fans ka-OG na nasa selosan era pa lamang ay galit na galit kay Mavi na kung saan kung may karelasyon sana siya, umiwas muna siya kay Dasori. Iwasan niya yung pagiging clingy, pagiging sweet kay Dasori. Yung sweetness kasi nilang dalawa hindi sa pagiging magkaibigan. Kaya mo naman kasing basahin na sweet sila dahil magkaibigan sila sa pumoporma talaga. Kaso kasi ang sweetness nitong si Mavi kay Dasori Choi that time is pumoporma talaga. Pero bigla pong tumahimik yung issue, guys. Parang hindi siya na-issue as in, hindi siya na-issue talaga na nag-trending sa social media yung selosan era. Maybe kasi naayos. So, naamoy lamang siya ng mga Mavline fans. Naamoy lang siya. Naayos siguro nila yung kanilang relasyon pero hindi na kinaya ni Kaylin. Nang si TikTok, mayroong video na lumalabas yung dalawa na magkasama. So, ayun na. Doon na yung post ni Kaylin na iba ka TikTok. I knew it. Then, ito na. Hiwalayan na po Collegiate Records at pinapatunayan ngayon ni Mavi na talagang sila ni Dasori Choi. Wag na kayong magtaka, guys, kung bakit alam ko yung buong detalye sa selosan era pa lang. Marites nga kasi. Charis. Anyway, guys, about naman na dito nga, kaya ako siya nasabi is parang meron ng sumusunod sa apak ni Paulo Quintes ngayon. Andiyan na rin si Mavi Gaspi na kung saan sa halip na nahihila nila tapapataas ang Itbulaga, sila po yung humihila dito sa pababa. Dahil talagang marami po ang may galit dito kay Mabili Gaspi and Dasori Choi.
na ayaw pong makita silang dalawa at hindi po nanonood na ng Itbulaga. Samantala, mainit ang mga pinag-uusapan guys ngayon ang saloobin nitong si Togi Zombie, ni Zombie guys. Naglabas po kasi siya ng saloobin, ka-legit awakens at mainit ang pinag-uusapan sapagkat parang negative ang dating sa mga tao na parang dahil pa sa jowa Pao kaya hindi siya makabalik sa Itbulaga. Pero kutob po ng marami, ito ay edited at hindi totoo. Meron namang nagsasabi ka-OG na ito po ay sa isang vlog interview niya pero nakapagtataka bakit nila ginawang statement o pinapalabas na post ito ni Zombie sa kanyang social media account. Sabi kasi ito po ay dahil sa kanyang sinabi sa isang vlog interview. Gayunpaman, sinabi man po niya ito talagang sa bibig niya ng galing or post lamang sa social media na pangit daw po pakinggan na parang kasalanan pa ng jowa Pao. Pero makikita nyo dito sa bandang dulo na sabi dito ni Paulo Contis ay miss ko na kayo Davricals kahit ayaw nyo sa akin. So napaka-humble pa din naman ka-legit Davricals yung sinabi niya kahit ayaw ng ibang tao. Kasi meron naman talaga na may ayaw po sa kanya. Sa vlog ko nga, ang dami ko nababasa, nako Zombie, wag ka nang bumalik. Ang daming ganon, to be honest. Hindi, totoo naman talaga na merong may ayaw sa kanya. But, nananatili na sabi ni Zombie, miss ko na kayo. Kasi kahit ayaw po ng iba sa kanya, ay nandun yung kanyang pagiging thankful dahil naging parte rin po tayo ng buhay niya. Na kumbaga marami man siyang bashers, ay gusto pa rin niyang bumalik. Dahil pamilya ang turing niya sa Itbulaga. So, kanya-kanya naman tayo ng interpretasyon, ka-legit Davricals, diba? So, ito lang yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Zombie na kung totoong sinabi niya talaga ito is that he just stating the fact. Sila sabi niya lang yung totoo na hindi niya alam kung makakabalik pa siya kasi baka kasi nararamdaman din ng TVJ Productions na ayaw na ng tao sa kanya. So, hindi niya talaga alam kung makakabalik siya. Pero despite na mayroon siya nakikita na may ayaw sa kanya, basta ako guys yung manok ang ayaw ko. Anyway, yun nga, despite na mayroon pong may ayaw sa kanya, mahal pa rin niya ang mga taong naging parte ng buhay niya. Alam niyo yun guys, nagigas yung point ko na parang sa isang pamilya. Ayaw sa'yo ng tatay mo, ng kamag-anak mo, pero andyan ka pa rin at hindi mo sila iiwan dahil mahal mo sila. So, parang yun yung dating sa akin naman ng comment ni Zombie or ng response sa mga katanungan ng mga netizens kung babalik pa ba siya. Na hindi niya alam kung makakabalik pa siya, pero miss ko na kayo. Maybe natatakot din kasi siya no na baka ang production hindi na rin siya pabalikin dahil sa mga nababasang comment na wag nyo nang isama si Zombie kasi ganito, ganyan. So, siguro dala rin ng takot lamang niya at hindi niya alam. Baka pakinggan o baka talagang nakikita rin na wala siyang improvement. Kaya, I don't know, to be honest, hindi raw niya alam kung makakabalik siya. Pero sabi naman dito, common sense. Pumasok siya sa Pilipinas as student. So, ang hawak niya ay student visa. Ngayon, siya ay nag-work, gumawa ng pelikula at nag-hosting pa. Samahan ng 6 years na wala siyang exit sa Pilipinas. Maaaring overstaying pa. Violation yan. Dapat ayusin ni Zombie ang papers at magpalit ng visa from student to working. About sa post na yan, kaduda-duda. Mahirap pagtiwala sa isang negosyo na may criminal record or convicted ang may-ari. Lalo na ang aangkinin ang isang bagay na hindi kanila. Real talk yan. Simula pa, ano man ang inilalabas ng kabila ay zero and never akong nakumbinse. Kahit nung umuugong pa lang, naaalis ang TVJ sa kanila. Never ako personally naniwala sa propaganda nila. So, ayun guys, mga taga-tape din, marahil daw kasi ang naninira dito kay Zombie. And about dun sa visa, yun nga, maybe hindi nga rin talaga alam ni Zombie kung kailan siya makakabalik kasi hindi rin
niya alam kung kailan na maayos ang kanyang visa. Kasi yan pong usap-usapan na isang dahilan na nasilip. Siyempre, ang trabaho niya, live na live sa taong bayan. Nasa showbiz siya. Kaya nabulgar lahat at madali siyang habulin. Na teka, ano ka ha? Yang student visa ang meron ka. So, dapat ayusin niya po muna yon. Samantala, sabi naman dito, pati ba naman isusuotin ng artista papakilaman niyo pa? Magsuot ng may ikli, babatikusin. Magsuot ang mahaba, babatikusin pa rin. Or batikos pa din ang aabutin. Ano bang gusto niya suotin? Ni Maine Mendoza sako. Nako, Sir Reinovic, nako, kahit po siguro sako, napaka-fashionista pa rin ang dating ni Maine Mendoza. Magaling po kasi yan, magdala ng damit. So, yan ang hinahangaan ko kay Maine, na ang galing niya po magdala ng damit. And to be honest, yan po ang laging usap-usapan ng mga fans ni Maine Mendoza. Samantala, sabi naman ni Jer Mendoza, talaga bang sila ang tahanang pinakamasaya o dahil mayaman sila? Okay pa sana tahanang nagbibigay ng saya. Kaya lamang dahil sa pera kaya sila masaya. Kahit mali na, pera-pera na po yan, ma'am. So usually ganyan naman talaga ka-OG, no? Tapalan ng pera. Marami pa rin ganyan. Although sinasabi natin ka-OG na tayo, hindi po tayo masisilaw at mauuto. Pero paano yung iba po nating kapatid na walang-wala ka-OG talaga? So, makikipagplastika na lang. Well, at least, di ba, ang support nasa TVJ talaga. Ika naman ng iba nating kapatid, pineperahan niya ang mga tao. Okay, perahan na lamang din namin kayo. Pero anyway, yun nga, minsan kasi, dahil dinadaan nga po sa pera ng Tape Inc. ang panunuyo sa mga tao. Pero asahan nyo naman guys sa kapag kaganyan yung paraan, hindi po genuine ang pagsuporta. Kaya nga siguro parang anong dami nila tingnan kapag sa studio ang dami, tapos sa Gisa Gedli minsan madami rin. Pero ang resulta naman sa ratings at online, ligwak. Nagmumukha lang silang marami kasi hindi po genuine ang pagsuporta. Mga nakikiplastika na lamang din. Unlike sa atin guys na talagang genuine. Merong makuha o wala, ka-OG, talagang nasa puso natin ang Itbulaga. Ang TVJ's Itbulaga. Kasi hindi lang TVJ ang dahilan, kundi yung programa mismo. Kahit naman po siguro sino ang naka-imbento ng Itbulaga. Since ito ay tumagal ng 44 years, yun ang susuportahan ng mga tao. Kasi Itbulaga naging parte ng ating buhay. And since si Joey De Leon ang nakaisip ng Itbulaga, siya ang may-ari ng titulo, siya ang creator, mahal natin ang TVJ. So yun lang muna guys ang aking update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.